Maraming salamat sa ekstrang oras at segundo, Ginoong Araw. Ayan. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Naku, sino ba yun? Hayop na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapal na mukha niyang hayop na yun, ha? Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko. Hindi po Brian, Byron po. Kayo ang biktima ng fake news. Nabiktima kagad ako ng fake news. Ang bira, oo. News 5, parang ano ba't ganun? Biktima kagad ako ng fake news. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Patay. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Naku. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Naku. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Naku. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna Patay. sa maling ito? Sus. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Naku po, patay ka dyan, Banat Bay. Mag-iinit ang puwet ni Aling Claire sa sinabi mong yan. Kasi ikaw kagad, nagaganyan ka na kagad, Ay, sus. Maiinit ang puwet niya dyan. Yung amo niya, nadali. Maraming salamat, Ginoong Banat Bay. Ayan. Mas paiinitin pa natin ang ating balitaktakan. Head-to-head round tayo. Walang atrasan, walang iwasan, at walang iwanan. Yeah. Magbabalik ang manindigan. Patay tayo dyan, Banat Bay. Yung mga pinagsasabi mo, kaya nagagalit sa'yo network Alam mo, kanina, inaantay ko na lang, pauwi na lang ako. Sabihin nila, Banat Bay, binubuking mo kami, umuwi ka na nga lang. Ito, hinantay ko na lang yung kanina. Nalapitan ako. Banat Bay, pasensya na, cancel na po yung debate kasi tigas ng ulo mo, sinabi ng wag banggitin ng mga pangalan. Hindi kasi sinabi kami kanina. Sinabi na naman diyan na wag magbanggit ng pangalan na wala doon. Hindi ho pwede yun. Lalo na kung ikaw ay public official, pampublika ka, wala kang magagawa. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga ibang social media influencer o kaya yung mga pangalan ng mga mainstream media. Pero kung ikaw ay public official, ikaw ay pagmamayari ng publiko. So, kailangan for the sake of the argument, kailangan kang banggitin, di ba? Kaya nga kanina, nag-antay na lang tayo, napauwiin tayo Anyway, gutom naman ako kasi hindi ako makakain kanina Sarap pa naman ng pagkain dyan, yung kanilang pasta, sarap-sarap. Hindi ko lang kumakain kasi baka mamaya habang nagsasalita, mamatay ako. Sabi nilang, bastos mo naman, Banat Bay, tumahi ka doon sa habang nagdedebate. Ay, hindi ko maano, kaya hindi ako kumain, kaya gutom na ako Sabi ko, antayin ko na lang, pauwiin ako kagad. Ito naman po sila para ipagtanggol ang kanilang panig. Kung gusto pang bumawi, ay may 30 seconds para sa rebuttal or final say. Lahat may chance magsalita. So, handa na ba kayo? Ayan, umpisa na po ang head-to-head harapan. Unahin natin si Ginoong Verhel Santos. Bago natin pakinggan si Lee Kuan Yew, alamin muna natin kung sino siya. Konteksto. Si Lee Kuan Yew, collaborationist ng panahon ng Hapon. Pagkatapos noon, nag-install ng personal dictatorship sa Singapore. Pagkatapos noon, nag-install ng party autocracy, dictatorship din sa Singapore. Ang unang ginawa niya nung maging diktador ay pakulong ang lahat ng kalaban. So, yun lang. Yun namang nagpupunta sa mainstream media na galing sa social media, dadaan lahat yan sa proseso, sa sistema, sa pag-uusap. Ito na naman to si proseso. Marami pong salamat. Sunod naman ay si Ginoong
Ang hilig niya sa proseso, no? Bakit si Pangulong Duterte hindi niyo pinadaan sa proseso? Hindi, ako lang, nagtatanong lang naman ako, Di ba? Ang hilig nila sa proseso. Bakit si Pangulong Duterte hindi pinadaan sa proseso? Pambira, oo. Ryan Perez Dungdung. Okay, fake news po yung sinasabi na na diktador daw si Lee Kuan Yew dahil ang meron po sa Singapore ay hindi dictatorship kundi parliamentary form of government. Ang PAP po ay pwedeng matalo kung hindi sila magaling. Pwede silang matalo. Dati nga hindi naman sila yung yung nasa poder, dati Labor Front yun eh. So, essentially mali po yung pagka-characterize na masama kay Lee Kuan Yew. Let's look at the results. Maganda po ang nagawa niya. Kaya bakit ba natin hindi pakikinggan ang mga sinasabi niya? Totoo naman eh. Back then, masyado nating hindi kumbaga yung mainstream media kumukontra sa ilang mga reforma katulad ng charter change, constitutional reform. For the longest time, laging pinapamukhang masama ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas. Bakit ba ganun? Ayusin sana natin to, pero hindi mangyayari to kung masyadong biased ang mainstream media. 'Di ba? Kaya ako, bilang isang reform advocate, I needed to use social media kasi hindi ako nabibigyan ng panahon na makapagsalita sa mainstream media. Ganun lang po. Thank you. Marami pong salamat. Pakinggan naman natin. Hoy, imbitahan nyo kasi si Orion eh. Kayo, hindi nyo iniimbitahan eh. Ayan tuloy. Kasalanan nyo, ba't siya nagbablog? Hindi, tama naman yung punto niya. Tama naman, kayo talaga, oo. Tama naman yung punto niya. Ang problema kasi, ito kasi yung problema sa mainstream media, isa pang problema. Pag hindi kapanalig nila, ika nga, hindi nila pareho ng mag-isip, hindi pareho ng kanilang punto de vista, hindi nila iimbitahan. Kahit anong expert mo pa dun sa issue, basta hindi kayo pareho ng pananaw sa buhay, hindi kayo imbitahan. Yan ang sinasabi ni Orion. Hindi, katulad niya, ilang beses na naging issue yung alam mo yun, yung change ng reform ng Constitution, hindi ko siya iniimbitahan. Ang laging iniimbitahan yung negatibo doon, sino? Si Hidarian. Di ba? Yun ang problema. Kasi nga, hindi nila kapanalig. Mag-imbita lang tayo ng pareho natin ng kwento, kung pareho natin ng paniniwala. Yun na talaga ang totoo. Buti nga. Kung wala pang ganitong klase yung debate, naturalmente, alam naman pare-parehong kunin nila dyan. Hindi naman pwede. So, this time, kailangan nila mag-imbita ng yung hiwalay sa ganyang klaseng pag-iisip, di ba? Buti na lang at nailabas. Atin si Ginoong Danilo Araw. Kay Pangulong Duterte, alam natin na napaka-polarizing na figure niya. At gusto kong itanong lang sa kanilang dalawa, sa pag-cover kaya ng pag-aresto kay Duterte, may pagkukulang kaya yung mainstream media o yung naging source kaya ng pekeng balita hinggil sa TRO for example na na-issue, saan kaya nanggaling ito? So magandang malaman ang inyong opinion. Salamat po. Una-una, hindi ko ho binalita yung TRO. Okay? Para sa kaalaman ninyo. Ayoko na lang barahin kasi baka mamaya sabihin naman nila, idiin pa nila kung sino man yung nagsabi ng TRO. Yung nagsabi po na may TRO na, ay nagkamali lamang po siya. Yung tao na yun, kasi napakinggan ko yung interview niya, tinanong siya, bakit mo sinabi na may TRO na? Kasi para bang meron daw siyang narinig from another person na sinabi ayan na yung TRO. So akala niya yung TRO na yun ay may pinipigilan na. Gayunpaman, hindi naman po social media vlogger po yun. So bakit yung sisisi sa social media vlogger? May mga naglabas na ibang social media vlogger. Sabi ko nga sa inyo, wag natin i-generalize. Meron kasing talagang mabilis maniwala at mabilis mag-share. Meron pong ganun talaga. Wala tayong nila yung style nila. Maaring mali sila doon. Kaya nga ang lagi ko yang sinasabi sa aking mga kasamahan na banateros, kaya makakaasa kayo na bago kami maglabas ng balita ay kino-confirm po muna namin ng ilang beses sa mga taong concern at higit sa lahat sa istasyon ng SMNI.
para sigurado kami na hindi kami naglalabas ng fake news kasi pinapahalagahan po namin ang aming pangalan na hindi po kami maglalabas ng fake news kahit pa po ito ay pumapabor sa kwento ng mga Duterte. Basta fake news, fake news. It doesn't matter kung sino ang mag-benefit doon. Basta fake news, fake news. Okay? So, ang hindi ko lang magets dito sa tanong ni Kuya, bakit tila ang sisi na naman doon yung mga vlogger? Hindi naman po vlogger yung naglabas po nun. Kandidato. I mean, nagkamali siya, which is, sabi ko nga ho sa inyo, lahat naman tayo nagkakamali. The difference between fake news and wrong news, which is, wrong news, mas madalas ang mainstream media magkaroon ng wrong news eh. Ang fake news po, may malicious intent to deceive people. Ang wrong news, nagkamali lang. A honest mistake. Ibig sabihin, meron siya nabanggit na nagkamali siya. Okay? Meron siyang pagkakamali. Pero iba po yung fake news. Tayo, whether nagkamali o tama, whether nagkamali na walang malisyosong dahilan, itinatawag kagad nating fake news. Wag naman po ganun. Kasi mainstream media nga eh. Madalas magkamali eh. Di ba? Bakit ganun? Wag tayong ganun. At ito naman po, sagot ni Banat Bay. Ako po, patay tayo dyan. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte, Pasensya na po yung kagad ng sinabi ko kasi 1 minuto lang eh. So kailangan, I'll take the advantage of telling about the kidnapping that happened to PRRD. Akala nyo ha? Hindi kasi akala ng iba, di ko daw sinagot yung TRO. Una-una, wala akong pakialam doon sa TRO, di ko naman binalita yun eh. Bakit ko pakikialaman yun? Hindi naman ako nagbalita nun. O hindi ko sasagutin yun, pahala kayo. Isang tanungin nyo yung nagbalita. Hindi ako. Pero ako, ang sasagot ko sa inyo ay tungkol sa pangyayari kay PRRD. O bahala kayo sa buhay nyo. tingin ko po ay talaga namang may mga mali doon dahil kahit po ibang mga abogado na hindi po kapanig ng Duterte. Bakit? Ang taba ko sa TV, no? Pero dito sa ano, payat ko. Tsaka maputi ako dito. Bakit doon maitim ako? Siguro, sinadya ninyo, no? TV5. Sinadya ninyo umitim ako dyan, ano? Sinadya ninyo tumaba ako dyan. Biro lang, ha? Baka may maniwala kayo, ha? Ay sinasabing hindi dumaan sa due process. Alam naman po natin sa bayan natin, kahit anong paman ang ihusga sa iyo, kailangan kang dumaan sa due process. Simple lang. Saan ho ba na-commit yung sinatawag nilang crime? Sa Pilipinas. So bakit hindi sa Pilipinas nilitis? Ang simple yung tanong nun na hindi kayang sagutin ng mainstream media kasi nga po natatakot sa hagupit ni Torre. Naku po, patay ka. Oh, pakakasuhan ka na naman yun ng sedition. Hagupit ni Torre. Tama nga naman kasi alam mo mga kababayan, pag ikaw medyo kumontra-kontra sa gobyerno to, antayin mo ang hagupit ng demonyo. Sorry. Eratum, hindi demonyo. Si Torre pala. Angel Santos, sa palagay po ba ninyo, ibalik natin sa Pilipinas mula sa Singapore ang usapan? Alam mo, yung Singapore, hindi mo Ng tutsa. Kanina pa yung Singapore na yan, ah. mabura yung historya ni Lee Kuan Yew at ng Singapore. At kung ang Singapore man ay maayos ngayon, maayos ngayon, hindi dahilan yan para burahin mo yung nakaraan ng Singapore at ni Lee Kuan Yew. Historya yan, tumatakbo yan. Kung meron mang dapat sabihin si Lee Kuan Yew at ang kanyang mga lipores ngayon tungkol sa Singapore, huwag dito. Ginong Dumdum? Well, ito po yung mga sinasabi nating fake news, yung junk na ginagamit ng... Ikaw kasi, inano mo siyang Singapore eh. Hindi, alam mo sa totoo lang ha. Kanina gusto ko na humirit, kaya lang kasi... Hindi naman kasi usapan Singapore. Hindi ko maintindihan si Tatang ang init ng ulo kay Lee Kuan Yew. Magkaibigan ba kayo naman? Mainit ang ulo ni Tatang kay Lee Kuan Yew eh. Singapore na Singapore. Tama na yung Singapore. Di naman yan ang topic natin. Fake news. Ang bira naman, oo.
Pero kanina, gusto ko nang humirit tungkol dyan sa Singapore na yan. Para isa lang yung sisimpleng gusto kong hirit dyan eh. Ang lakas mong pumuna sa Singapore. Ang lakas mong pumuna kay Lee Kuan Yew. Ang pangit-pangit ng bansa natin. Hindi ko sinasabing hindi ko binababa yung bansa natin compare sa kanila. Ang sinasabi kong pangit, pinupunan niya kasi yung leadership ni Lee Kuan Yew. Pero tingnan mo naman, ang mga politiko sa Pilipinas, compare naman sa nangyari sa Singapore. Bakit sila umasenso? There is something wrong with us. Sila umasenso, tayo dumadaos-dos pa ulit-ulit. May problema. Tama ho si Orayon eh. Kasi nga maganda yung kanilang system of government compared to us. Tapos pag-iinitan mo, kasi si Lee Kuan Yew, diktador. Kasi si Lee Kuan Yew, walang demokrasya. Kasi Lee Kuan Yew. Bira, oo. Mga ibang tao sa loob ng mainstream media sa Pilipinas na sinasabing to confuse and befuddle the people Naku po, so that they patay do not ka, know nag-English what their vital interests were in the developing country. Ang mga kinakailangan po natin sa Pilipinas ay maraming bagay na ayaw naman ng mga ibang katulad ni Sir Virgel na ang gusto kasi talaga niya ay yung so-called rambunctious democracy yata. Pero ang kailangan, for example in Singapore, disiplina, maayos na ekonomiya, yun yung mga mas importante, di ba?